Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News tungkol sa pag-celebrate ng araw, 84th araw ng Kagitingan ceremony sa Davao City, na kung saan ang nanguna sa pagsaulog ay ang minamahal nating Vice President Sara Duterte. Ito talaga, tunay ito, walang throwback, actual na pangyayari, kumpara doon sa nangyaring sa Bataan. Mayroong post ng GMA, ABS-CBN, News 5. Nako, ang daming comments ng mga netizens na bakit daw live napopost nila. Meron bang ganong live? O ito, panoorin muna natin si VP Sara Duterte. Yan. 84th. 84th pang 84th kasi Fall of Bataan is April 9, 1942. So nung una, we celebrate Fall of Bataan. Then may mga nagtatanong, bakit we celebrate yung pagkatalo? Why not celebrate something else? Kaya inalis na yung Fall of Bataan, ginawang Day of Valor o Araw ng Kagitingan. Actually, hindi talaga tayo natalo nung para bang sa labanan kasi sometimes you need to mag-atras ka para makagain ka ng momentum. So ito po ang nangyari, history to dagdag kaalaman na lang. Yung timetable ng Japanese Imperial Forces nung nilusob na nila dito sa Southeast Asia, ang timetable nila sa Pilipinas 3 weeks lang. Kasi sa Singapore, Malaysia, iba't ibang kalapit bansa, sandali nilang nakuha, nag-surrender kaagad ang mga defenders sa iba't ibang bansa. Ang Pilipinas, timetable ng Japanese Imperial Forces is only 3 weeks. So, lumusob sila December 8. So, December 8, January, 3 weeks lang 3 weeks. So, December 8 to January 8, dapat tapos na. Kaya lang, lumalaban ang ating mga ninuno. So, January, hindi pa nila nakuha. February, wala pa rin. Hanggang napilitan ng Japanese Imperial Army, may nirelieve silang commander, pinalitan ng iba, tapos nagdagdag sila ng reinforcement galing sa iba't ibang bansa malapit sa atin. Kasi gusto na nilang makuha ang Pilipinas, kailang lumalaban pa rin ang ating mga ninuno. So, yung 3 weeks, naging 6 weeks, naging 9 weeks. So, na-delay
yung timetable ng Japanese Imperial Forces dahil sa tapang ng ating mga ninuno. Napilitan lang silang nag-surrender dahil hindi tinupad ng Amerika yung promise na tulong. Yung bala, pagkain, weapons, and everything. Kaya kung dumating lang, ay baka hindi tayo, walang fall of Bataan in corridor. Kailang walang dumating. Kaya napilitan si General MacArthur, i-declare niya yung surrender. Kailang ano ang overall effect sa giyera, ang kabayanihan ng ating mga ninuno. Okay, kung nakuha sana ng mabilisan, 3 weeks lang, by middle of January, bumagsak na ang ating pakikipaglaban. Ang next target na ng Japanese Imperial Forces, lulusobin na nila ang Australia, lulusobin na nila ang New Zealand para makuha na nila yung buong objective nila. Ang tawag nila doon is East Asia Economic Prosperity Sphere. Meron silang binilog na gano'n. No? Nakuha na nila lahat. Pilipinas, nagtagal sila kasi last remaining objective nila Australia and New Zealand. Kaya lang, dahil matitigas, matatapang ang mga Pilipino, tumagal ang giyera dito. Instead na 3 weeks lang, umabot hanggang April 9, meron pang korehidor. Ang korehidor, May 6 na nag-surrender. Yung tagal na delay ang labanan dito, nakapaghanda ang Allied Forces, nakapaghanda ang Amerika, nakapaghanda ang Australia, nakapaghanda ang New Zealand. Kaya nung finally nag-surrender na ang ating Philippine-American Forces, hindi na nila kayang lusubin ang Japan hindi na nila kayang lusubin ang Australia at dahil nakapaghanda na. So, nabasa ko ito sa mga history book sa US pa ito Ganun pala. Ina-acknowledge ng mga historians kung hindi dahil sa katapangan ng mga Filipino-American defenders sa Bataan and Corridor, kuha sana lahat itong buong East Asia Economic Prosperity Sphere. Kaya, dapat lang natin i-celebrate ang kagitingan ng ating mga ninuno. Okay? So, BP Sara, real talaga siya doon. Sa Bataan, I don't know. Mayroong live video ko posted by ABS-CBN, News 5, GMA. Ang daming kumu-question. Throwback video daw yun. Bakit ang live na po-post nila? I don't know kung anong ginagawa ng PCO. Niloloko ba nila tayo? I don't know. Bahala na kayong humusga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Okay, salamat ana yung nag-sponsor sa pangito. Okay, nakabot na dira. Karon naman nagid sa pagato. Hindot na gid nga tanawon.
sa nag-sponsor aning sin